Kamusta sa lahat? Welcome sa Jewish World Weekly sa I-24 News English. Ako si Emily Francis. Linggo-linggo, tinatalakay natin ang mahahalagang kwento, issue at personalidad ng mga Hudyo sa Israel at buong diaspora. Tulad ng dati, uumpisahan natin sa mga pangunahing balita tungkol sa mga Hudyo ngayong linggo. Panoorin. Nagdesisyon ang hukom sa Australia na hindi pwedeng gawing ebidensya sa pagdilitis ang viral na antisemitikong video. Sa recording, dalawang nurse na naka-uniforme ang naka-video chat sa isang Israeli content creator at inamin nilang nakapatay na sila at papatayin pa ang mga pasyenteng Israeli. Nagpasya ang korte na nakuha ito ng walang pahintulot at hindi ayon sa batas ng New South Wales. Ngayon, umaasa na lang ang taga-usig sa ibang ebidensya gaya ng testimonya ng nag-record. Matapos ang lindol sa Caracas, nagpadala ng tulong ang Israel sa Venezuela. Nagpadala ang IsraAid ng emergency team para sa mabilisang tulong at mental health support, lalo na sa 500 pamilyang Hudyo na nawalan ng tirahan. Libo-libo ang namatay sa Venezuela at mas marami ang nawala ng tirahan. Sa huli, si Clive Davis, Hudyo at rock and roll record producer nina Janis Joplin, Bruce Springsteen at Billy Joel ay pumanaw sa edad na 74. Pabago-bago ang career niya, kabilang ang CBS Records na minsang nagsampa ng kaso laban sa kanya dahil umano sa pagkuha ng libu-libong dolyar para sa personal na gastusin tulad ng bar mitzvah ng anak niya. Pagkatapos, bumawi siya sa pagtatatag ng arista at pagkuha kina Aretha Franklin at Whitney Houston. Lalong lumalakas ang progresibong kampanya ni Alkalde ng New York, Zora Mandani, matapos manalo ang mga demokratikong sosyalistang nasa dulong kaliwa na sinuportahan niya sa Democratic US congressional primaries. Dalawang pro-Palestinian at anti-Israel na kandidato ay malapit na maging kinatawan ng bahagi ng Upper Manhattan, Bronx, Queens at Brooklyn. Narito ang detalye sa aking ulat. Kasama si Alkalde Zohran Mamdani, nakamiti Dariauza Avila Chevalier ang isang malaking tagumpay para sa progresibong kilusan ng New York. Nakikita ko ang ating kinabukasan. Nakikita ko ang New York na abot-taya para sa lahat. I see a New York. Isang New York na inuuna ang mga sanggol, hindi ang mga bomba. Ang 32 taong gulang ay tinalo ang 5 beses ng nahalal na incumbent ng ika-13 distrito ng New York na sakop ang Upper Manhattan at Bronx. Kailangan ng katahimikan. Ang estudyante ng PhD ay hayagan ipinakita ang kanyang pamtutol sa Israel. Dumalo sa mga protesta ilang araw lang matapos ang masaker noong Oktubre 7. Pati na rin sa mga kampamentong protesta sa Columbia University hanggang sa mismong araw ng halalan. Sinuportahan din ni Mamdani ang Democratic Socialist na si Claire Valdez na nanalo sa primary na ika-7 distrito ng New York na sakop ang ilang bahagi ng Brooklyn at Queens. Matindi rin ang kanyang akusasyon ng genocide laban sa Israel. Nagpakita rin ng suporta si Mayor Mamdani kay Brad Lander, isang Jewish leftist na kandidato sa Kongreso, at kay Ilapia Saritupak, kandidato sa New York State Assembly. Naalala mo ang mga salitang kalayaan mula sa kakapusan, kalayaan mula sa takot, at kalayaan sa pagsamba. Naalala mo na dati sentro ang mga ito at mahalaga sa pagiging demokratiko. Panahon ng ibalik ang ilan sa mga kaisipang iyon. Si Brad Lander, dating city controller, ay isa sa mga pinakakilalang Jewish na kaalyado ni Mamdani. Nanalo siya sa Democratic primary ng ika-10 distrito ng New York na sakop ang Lower Manhattan at bahagi ng Brooklyn. Di tayo nakikipagkompromiso sa pagkatao ng sinuman. Yan ang punto ng politikang ito. Ang mga bukanteng putol sa pagpapadala ng mga bomba may bigat na 2,000 libra para pumatay ng mga bata sa Gaza ay hindi rin nakikipagkompromiso sa pagkatao ng iba. Hindi natin kailangan gawin yun dito. Natalo rin niya si Dan Goldman, ang nakaupong kinatawang Hudyo na nakadalawang termino. Kakatawag ko lang kay Brad para batiin siya sa pagkapanalo at hiniling ko ang tagumpay niya bilang bagong kinatawan ng distrito. Si Jack Schlossberg, apo ni dating Pangulong John F. Kennedy, ay masigasig na nagkampanya para sa pwesto sa Upper West Side ni Congressman Jerry Nadler na 30 taon ng kongresista, ngunit hindi nagtagumpay. Ang 33 taong gulang na ito ay umaas sa bagong batang henerasyon ng mga demokratiko para sa kinabukasan ng Amerika. Hindi lang mas batang kandidato ang kailangan natin,
kundi ibang lider at polisiya rin. Kailangan natin ng ibang pananaw tungkol sa mga buhay na yon. Mga tao mas handa magsalita ng direkta tungkol sa gastusin sa pamumuhay, tungkol sa korupsyon, at walang takot na magsalita tungkol sa konstitusyon. Dahil muling naging masugid na taga-suporta ng Israel ang Alemanya sa Europa, plano magtayo ng bagong Holocaust Education Center sa Munich. Ang inisyatiba na iminungkahi noong 2023 ng Yad Vashem ay sinuportahan ni Kansilyer ng Alemanya Friedrich Merz. Kasama natin ngayon mula sa Jerusalem si Danny Dayan, tagapangulo ng Yad Vashem. Kamusta at salamat sa pagsama sa amin. Kamusta? Salamat sa pag-imbita sa akin. Talagang kapansin-pansin ang sitwasyon dito. Malinaw na napakalaking bagay nito. Ipaliwanag kung bakit mahalaga ang inisyatibong ito ng Yad Vashem at gaano katagal mo itong pinaghandaan bago mo iminungkahi noong 2023. Matagal nang pinag-uusapan dito ang ideyang ito. Pero noong bumisita ako sa Berlin noong Enero 2023, iminungkahi ko talaga ito sa dalawang personalidad. Sa dating Chancellor Olaf Scholz at sa dating leader ng oposisyon Friedrich Merz, kapwa nilang tinanggap ang ideya ng may kasabikan. Kailangan kong sabihin, nang pinalitan ni Ginong Merz, si Ginong Scholz bilang Chancellor, naging maayos ang paglipat ng kapangyarihan. Naglaan kami ng malaking oras para magsagawa ng masusing pag-aaral ng posibilidad. Sinuri namin ang ilang posibleng lokasyon dahil malinaw na malinaw mula pa sa simula na hindi ito ilalagay sa Berlin. Sapat na ang mga institusyon ng pag-alala sa Holocaust doon. At sa huli, napagdesisyonan naming ilagay ito sa Munich sa Bavaria na may extension sa Leipzig sa Saxony. Nakaka-interest na yon, alam mo. Marami ka na rin nakikilalang mga Aleman na apo sa tuhod ng mga gumawa ng kalupitan noon. At talagang nararamdaman mo na ang mga kabataan, base sa sarili kong karanasan, alam mo, nahihiya sila sa ginawa ng kanilang mga ninuno. Nakakatanggap ba sila ng edukasyo Hudyo tungkol dito sa Germany? At ito ba ay para sa lahat o para lang, alam mo, sa mga lokal na nakatira sa Germany? Siyempre naman, dadalhin nito ang pananaw ng mga Hudyo tungkol sa Holocaust sa lupain ng mga gumawa ng krimen. At walang madaling paraan para sabihin yon. Ang Yad Vashem, institusyon ng Holocaust na kumakatawan sa mga biktima. At ang Germany, ang lupain ng mga gumawa ng krimen. Pero alam mo, nabanggit mo ang mga lolo sa tuhod o mga lolo sa tuhod. Mahalaga para sa akin na sabihin at palagi ko ring binabanggit yon sa mga otoridad ng Germany na sa panahon ngayon, ang Germany ay isang multi-etniko at multikultural na lipunan. Pero kasabay ng pagiging mamamayan ng Germany ay dapat may kasamang mga halaga, mga pananagutan, mga obligasyon at kaalaman. Hindi ito nakadepende sa tanong kung nasaan ang lolo mo noong ikalawang digmaang pandigdig o panahon ng Shoah. At ang sentro sa Munich, ang Yitzhak Rabin Center sa Munich, at ang ekstensyon nito sa Leipzig ay magsisilbi sa buong federal na Republika ng Alemanya at malamang pati na rin sa mga karatig bansa. Ito ay particular na idinisenyo para sa mga estudyante, para sa mga batang mag-aaral, mga nasa high school, universidad, ngunit para rin sa pangkalahatang publiko sa Germany. Ngayon, nakikita natin na patuloy na babawasan ang bilang ng mga buhay na nakaligtas. Kasama ba ito? Na magkakaroon pa rin ng mga natitirang nakaligtas sa Holocaust na lalahok o pupunta at magsasalita sa mga pagtitipon? Isa ba yon sa mga layunin ng sentro ng edukasyon? Hindi naman kinakailangan, alam mo, sa kasamaang palad, pero hindi maiwasan sa loob ng ilang taon. Hindi ko alam eksakto kung ilan, pero nasa sanggandaan tayo ng mga henerasyon. Ang mga batang ipinanganak na yon ay malamang hindi na mararanasan ng pribilehiyong makinig sa mga nakaligtas. Kaya masasabi ko na kabaligtaran, ito ay paghahanda para sa panahong wala na ang mga buhay na saksi na nasa pintuan na natin ngayon. Kaya isa ito sa mga paraan namin kung paano namin gusto magkaroon ng ugnayan sa mga mas batang henerasyon na hindi na magkakaroon ng pribilehiyo na makinig sa isang nakaligtas. Ang pakikinig sa nakaligtas ay naging mahalagang karanasan natin sa pagkatuto tungkol sa Holocaust.
Parang nakatayo ka sa tulay na ang isang dulo ay sa harap natin at ang kabila ay sa Auschwitz. Walang makakapalit ng eksakto sa ganung uri ng pakikisalamuha. Pero sa bagong sentro ng edukasyon, tulad ng ginagawa natin dito, pati na rin sa Yad Vashem sa Jerusalem, hinahanap natin ang mga paraan para mapunan ang kakulangan ng pribilehiyong makilala ang mga nakaligtas. At alam mo, gusto ko pang talakayin ang isang bagay. Hindi rin ito ligtas sa batikos at may mga pumupuna. Sinasabi nilang, hindi mo maaring paghiwalayin ang inisyatibong ito sa gobyerno. Alam mo, may ipahayag yun sa media. Ano masasabi mo? Ano ang sagot mo doon? Sa totoo lang, nagpapakita lang yun ng kaunting kamangmangan. Ang Yad Vashem ay hindi ahensya ng gobyerno ng Estado ng Israel. Ito ay ahensya ng Estado, hindi ng mismong gobyerno. Masasabi ko pa nga, ito ay ahensya ng mga Hudyo, hindi lang ng Estado ng Israel. Kami ay isang ganap na independenteng institusyon. Hindi kami tumatanggap ng mga direktiba o utos o mga briefing tungkol sa pulisya mula sa gobyerno. Kami ay 100% dedikado sa pagiging tumpak sa kasaysayan, sa paggunita sa Holocaust ng may katumpakang pangkasaysayan. Maraming beses na nagkaroon ng hindi pagkakatugma sa pulisya sa pagitan ng Yad Vashem at pamahalaan ng Israel. Kapag may hindi pagkakatugma sa pagitan namin, sa pagitan lamang ng mga pangangailangan o pulisya ng Estado ng Israel at ng pagiging tumpak sa kasaysayan, palagi kaming nasa panig ng pagiging tumpak sa kasaysayan at mananatili kaming ganoon. Sige po. Maraming salamat, Danny Dayan, tagapangulo ng Yad Vashem. Salamat. Kung gumagamit ka ng social media, gaya ng X, Instagram at TikTok, maaring napansin mong dumami ang paggamit ng salitang goy sa iyong feed. Matagal nang ginagamit ng mga Hudyo ang salitang ito para tukuyin ang mga gentil. Mulit na yon ay ginagamit na rin ito ng mga online na komunidad ng Dulong Kanan bilang parirala para sa mga libo-libong taong gulang ng paulit-ulit na antisemitikong kaisipan. Heto si Joe Brown para sa detalye. May sasabihin ako bago malaman ng mga goyim, kailangan nating pigilan ito. At iyon ay ang Dulong Kanan ay nahuhumaling sa salitang goyim at sa kung anong paraan ay nakahanap sila ng mga bago at malikhaing paraan ng pagiging antisemitiko. Kung naging online ka nitong nakaraang taon o higit pa, maaaring napansin mo ang pagdami ng paggamit ng salitang goy, isang salitang Yiddish na nangangahulugang isang tao na hindi Hudyo. Baka nakita mo rin ang ibang bersyon nito, gaya ng Goy Katzel at Goy Slop. Pinuna ng Anti-Defamation League ang New York Times ngayong linggo dahil sa artikulo tungkol sa Goy Slop na nila'y dinadala sa mainstream ang isang medyo limitadong antisemitikong pariralang online. Paano magiging anti-Semitic ang salitang ginagamit mismo ng mga Hudyo para tukuyin ang hindi Hudyo? Isang salita, konteksto. Una, para sa mga goyim na nakikinig, siguradong hindi ito pangkaraniwang salita sa mga Hudyo. Kapag ginagamit namin ito, pabiro o pang-aasar lang. Isa sa mga dahilan kung bakit ito sumikat nitong mga nakaraang buwan ay dahil nabanggit ito ng ni Jeffrey Epstein na sa malas ay Hudyo sa kanyang mga file na ipinangalan sa kanya. Ayokong magmukhang nagtatanggol kay Jeffrey Epstein pero malinaw na biro lang ito. Ang sinabi niya ay nagpasiklab sa paggamit ng termino bilang kubling hudyat na antisemitiko. Inilalarawan ang mga Hudyo bilang nakakataas, namumuno at ginagamit ang mga hindi Hudyo bilang kasangkapan. Hindi na bago ito. Matagal nang ginagamit ang mga meme tulad ng alam ng goyim, isara na sa mga forum ng Dulong Kanan. Pero sa bagong bersyon na ito, mayroon tayong tinatawag na goy na baka na pinapastol ng mga Hudyo at pinapakain ng kanilang goy slop, isang termino na nangangahulugang murang pagkaing gawa o nilalaman. Bawat isa sa mga ito ay ginagamit ang isang Yiddish na termino para palaganapin ang matagal ng antisemitikong paniniwala tungkol sa kung paano pinapatakbo ng mga Hudyo ang mundo. Anong lahi ang may-ari ng 85% ng media companies? Sasabihin ko, puti. Hindi mga Hudyo. Ano ang lahi ng 80% ng CEO ng malalaking korporasyon? Dito nagiging tuso ang Dulong Kanan sa anti-Semitismo nila. Tinatago nila ito sa likod ng irony, memes, at inside joke. Ang sinadyang paglabo ng mga hangganan ay napapahirap itong makita, kaya napapasama ang mga salitang ito sa bokabularyo ng Gen Z at mga laging online. Sa artikulo ng New York Times na nabanggit ko, binanggit ang isang 15 anyos na estudyante sa high school ang nagsabing 70% ng kanilang batch ay pamilyar sa parirala. Ngunit malabo ang pag-aalam na may kaugnayan ito sa mga Hudyo.
Sasabihin pa rin nila ito dahil meme na ito. Matagal na nga ginagamit ng dulongkanan ng taktikang ito, mahigit isang dekada na, kung saan tinatago ang anti-Semitismo sa biro. Kapag napuna, pwede mong sabihing biro lang ito, kaya nagiging inside joke. Doon nagsimula ang kasalukuyang problema. Ano ang pwede nating gawin dito? Sa totoo lang, wala. Kung sasabihin natin sa kanila na tumigil at ipapakita natin na sasakan tayo, lalo lang silang mahihikayat na ituloy pa ito. Kung hindi natin ito pansinin, lalala at kakalat pa ang antisemitismo sa lipunan. Ang tanging magagawa natin ay gawin kung ano ang pinakamahusay nating nagagawa. Patuloy na kontrole ng mga goyim. Sige, magpalit tayo ng paksa. Isa sa pinakamaliit na relihiyosong komunidad sa mundo, ang mga Samaritano, ay kakaselebre lang ng kanilang Shavuot na pista, isang sinaunang ritual na may panalangin sa gabi at nakamamanghang paglalakad paakyat sa tuktok ng banal na bundok Gerizim pangsikat ng araw. Tingnan ang mga kamanghamanghang larawan ng kanilang pagdiriwang. Madaling araw pa lang sa bundok Gerizim. Humihip ang hangin, sinatangay ang alikabok, habang sa maputlang liwanag ng umaga ay naririnig ang mga panalangin. Ang mga Samaritano ay umaawit ng dagat sa tuktok ng bundok at ipinagdiriwang ang Shavuot sa pamamagitan ng pag-awit at pag-aaral ng Torah buong gabi. Nagsimula ang panalangin ng hating gabi sa sinagoga ng Kiryat Luza, West Bank. Bago naglakad ang mga sumasamba paakyat sa bundok, humihinto para manalangin. Nagtapos ito sa banal na lugar na pinaniniwala ang sinubok si Abraham at doon itinayo ni Josue ang altar na bato ng mga Samaritano. Sa Samaritanong Torah, ito ang ginawa ni Josue ben Nun nang tumawid siya sa ilog Jordan. Kaagad siyang nagpatayo ng altar sa bundok Gerizim at inilagay ang 12 bato sa tamang lugar. Isang sinaunang ritual ito. Ayon sa archaeological na ebidensya, 2,500 taon na naglalakbay ang mga Samaritano sa bundok Gerizim tuwing Shavuot. Sa halip na sundin ang tradisyon ng mga Hudyo, literal na sinusunod ng mga Samaritano ang utos sa Biblia na magbilang ng 50 araw mula Linggo pagkatapos ng Sabbath. Ang kanilang pista ay 7 araw, may magdamagang panalangin at mga ritual. Ang komunidad ng mga Samaritano ay talagang mga inapo ng isang buong lahi na umiral noon na may sarili nilang wika, sariling watawat, sariling kasaysayan, gaya ng pagkakakilanlan sa bawat lahi at bansa. At ang aming utos ay ingatan ang ningas at ipasa ang sulo mula henerasyon hanggang henerasyon, gaya ng sinisigurado kong gawin sa aking mga anak at mga apo. Ako ay ika-100 at 26 na henerasyon at ang aking mga anak ay ika-100 at 27 na henerasyon. At ang mga apo ay ika-100 at 28 na henerasyon dito sa bansa. Si Menashe Tzadka ay mula sa isa sa 4 na pamilyang bumubuo sa komunidad ng mga Samaritano sa Israel. Kami ang pinakamaliit na komunidad sa mundo. Kahit dati ay umabot kami ng 2 milyon. Ngunit lahat ng imperyo na dumaan dito at lahat ng digmaan na naranasan ng mga tao ng Israel sa lupain ng Israel ay nakapinsala rin sa komunidad ng mga Samaritano. Umabot kami sa pinakamababang bilang na mahigit 100 tao lang. At salamat sa Diyos, na yon sa simula ng ika-21 siglo kami ay isang komunidad na may 905 tao. Ang Shavuot ng mga Samaritano ay isa sa 3 taon ng kapistahan ng peregrinasyon na nangangailangan sa buong komunidad na umakyat sa bundok at manalangin. Sige, linggo ngayon na ika-4 na Hulyo at ang holiday ngayong taon ay mas may kahulugan pa dahil ipinadiriwang ng US ang ika-250 nitong kaarawan. Kahit may matinding pagkakabaha-bahagi sa US ngayong taon sa politika, ang ika-4 ng Hulyo ay holiday pa rin na ipinadiriwang kasama ang pamilya, mga kaibigan, paputok at klasikong American soul food. Para sa aming mga expats sa Israel, talagang tinutukso ang panlasa namin, kaya sabi kami sa paborito naming pagkain. Kasama natin ngayon sa studio ang 2 magkapatid na bahagi ng isang malaking pamilya. Kasama natin sina Feivel at Mendel Oppenheim, mga co-owner at co-founder ng Bodega Burger Tel Aviv. Hello! Hello, Emily. Salamat sa pag-imbita sa akin. Salamat sa pagpunta. Tingnan mo ang pagmamahala ng magkapatid, lalo na't magkasama pa kayong nagtatrabaho. Alam ko may iba pa kayong kapatid. Paano nyo ito nagagawa? Nakakatawa nga na nabanggit mo yan. Sa totoo, gawa yan ng mga magulang namin.
Okay, so mababait talaga ang mga magulang ninyo. Oo naman, maniwala ka. Madalas kaming tanong yan kung paano magtrabaho kasama ang mga kapatid. Pero ang sagot ko lagi, paano nyo nagagawang hindi makatrabaho ang mga kapatid ninyo? Hiwala. Magkasama kaming nagtatrabaho. Nadadamayan kami at mahal namin ang isa't isa. Ayan na. Lumaki kayo sa Israel, pero Amerikano ang mga magulang ninyo. Gaano kahalaga sa kanila noong lumalaki kayo na maalala ninyong Amerikano kayo at masulitin ang ilang mga pista opisyal na iyon? Una man, noon mga bata pa kami, palagi kaming umuuwi, ibig kong sabihin, sa bahay ng lolo at lola namin at bumibisita doon. Mahalaga sa mga magulang ko na maging malapit kami sa lolo at lola namin. Kaya tuwing tag-init ay bumibisita kami roon at ini-enjoy ang lahat. Kung lahat ng burger at fries at lahat ng pizza at yung mga klasikong kainan sa Amerika. At tuwing bumabalik-balik kami, talagang hinahanap-hanap namin yung mga nostalgic na lasa dito sa amin sa Israel. At hindi talaga namin sila makita. Kaya naisip namin na kailangan naming dalhin sila dito. Alam ko, isa yan sa mga bagay na di nila magawa ng tama rito. Hindi sa minamaliit ko ang bansang ito, pero bilang Amerikana, ito ang isa sa frustrations ko. Hindi mo talaga makuha, hindi tama ang buns nila. Hindi rin tama ang donuts nila. Alam mo na, yung mga hotdog, syempre, hindi mo basta makukuha dito yung beef frankfurters gaya doon. Kaya ipaliwanag mo na lang kung ano ang dinala mo. Oo. Kailangan ko sabihin sa'yo, sobrang saya ko na sinabi mong hindi mo kaya. Dahil ngayon, kaya mo na. Ngayon, kaya na natin, mahal. Makakakuha ka ng tamang buns, tamang 100% beef na hotdog. Ginagawa natin ito ng tama. Hindi ito ordinaryong atsara. Isa itong dill pickle. Kaya hindi kami nagloloko at sinusunod ang paniniwala namin. Ito ay para magkaroon ng tamang pagkaing Amerikano. At ano ang susi? Napakahalaga rin para sa amin na lahat ay makapunta at makapag-enjoy. Kaya hindi kami nagtipid at pinanatili naming kosher ito. Gumagamit kami ng vegan keso at dito namin pinausukan ang beef bacon. Kaya talagang kosher ito. Kosher talaga ito. Paano ka magkaka-beef, bacon, beef cheeseburger? Tapos, ipapakita mo pa sa akin. Paano nangyari yon? Heto na. Ang ganda niya, napakaganda niya. Bacon namin ay gawa sa baka at dito namin mismo in-smoke. Ang keso namin ay mula sa langis ng niyog. Madalas nilalagyan ng tokwa pero hindi yon ang tamang lasa. At pagkatapos, meron kang napaka-astig na American-style burger. Wow, yung tinapay, paano mo napagagalingan yan? Parang di pa rin nila makuha. Oo, madalas kong sabihin. Maraming tao ang nahilig sa mahika sa podaga. Ayan na! Ikaw ang gumagawa ng magic. Ano meron tayo? Ipaliwanag mo ang pagkain kasi gutom na ako at nagsimula ng kumain. Ginawa ko na to bago ang interview. Mendel, gusto mo ba magsimula? Pag-usapan mo ang hotdog. Sige, ito ang aming hotdog. Isa ito sa mga signature dish namin. At ang nakakatawa sa hotdog ay hindi talaga alam ng mga tao ito. Malakay ang naging ambag ng mga Amerikanong Hudyo sa pagkain. Dati, ang mga hotdog ay tinatawag na Frankfurters dahil galing sila sa Frankfurt. Pagkatapos, dumating ang mga Hudyo at sa halip na baboy, baka ang ginamit nila, at sila ang nagdala ng hotdog. Lahat ng laro ng baseball, ang klasikong Nathan Hotdog Contest tuwing ika-4 ng Hulyo. Taon-taon ko yung binabalita nung nagtatrabaho ako sa New York at nasusuka talaga ako tuwing ginagawa ko. Pero tradisyon pa rin siya ngayon. Ang Nathan's Hotdogs talaga at isa ito sa pinakamalalaking pagkaing Amerikano na kilala sa buong mundo. At saka, ano ang personal? Napaka-personal sa amin ang produktong ito kapag naglalakad kami sa Coney Island. Ang mga kwento ng lolo namin na nagdibisikleta papunta sa tabing dagat noong dekada 30 at 40 bago pa nagkaroon ng trapiko. Bago ang lahat ng ito, alam mo, ito ang masasayan araw niya noon. Oo, sigurado ikaw. Kaya kung titingnan ninyo ang larawan na yon, na nakikita ninyo, yan ang aking lolo sa tuhod. 1,920 sa Soho, New York. Kung titignan ninyo ng mabuti, makikita ninyo may Frankfurters sa menu. Kaya noon, gumagawa siya ng sarili niyang Frankfurters. Nandito na tayo sa Israel, ang astig. Ilang taon na ang lumipas.
Gumagawa ng Hotdog, kung hindi lang niya binitawan ang lupang, iyon ang aking. Diyos ko, ako. Hindi ko rin alam. Walang nakakaalam kung ano ang magiging Soho kahit lumipas pa ang isang siglo. Sige, ipaliwanag mo rin yung mga burger. Pero parang lahat ay gawa mo na may pagmamahal at lihim mong recipe. Parang Big Mac na di mo ibabahagi. Yung recipe ng secret sauce ay para lang sa amin at hindi namin malalaman paano mo ito ginagawa. Oo, tama. Pero isa pang bagay na dapat mong malaman tungkol sa ginagawa namin sa bodega ay gumagawa kami ng smash burgers. Ngayon, smash burgers lang talaga ang ginagawa namin dahil yun ang nostalgia namin. Lagi namin napag-uusapan at pumupunta pa kami sa Amerika para dito. Matagal ding nagtrabaho sa tech ang tatay ko. Kaya maniwala ka man o hindi, nung sumikat ang Shake Shack, lilipad siya para mag-Shake Shack sa Terminal 3. Kasi may Shake Shack doon. Mula JFK. Sangkatutak na bag. At Sanda Makmak na hotdog buns tulad ng May extra bag pa tayo na kailangang asikasuhin. Bago maubusan ng oras, may manok din tayo at Dr. Peppermint. Para nadiriwang lang kay doktor. Kaarawan ni Dr. Pepper, siguro noong Abril. Gaano na ito katagal? Para dito? Mga 125 taon na yata, parang ganun. Wow! Nagdaos kami ng birthday party at sobrang saya. Ang galing, salamat. At ako rin. Bukas ba kayo sa ika-4 ng Hulyo? Sabado ng gabi, ayon, syempre. May hotdog kits din kami para pwede mong lutuin at ihanda ang hotdog mo ng tama sa bahay. Ang saya na nandito ka sa studio. Salamat sa pag-imbita at sa inyong dalawa. Puntahan ang Bodega Burger Tel Aviv. Saan kayo matatagpuan? Bumili si Carly ng 14. Maraming salamat sa lahat. Hindi na ako makapaghintay kumain, pero natutunan ko na huwag gawin ito sa harap ng kamera dahil kadalasan may natatapon sa damit ko. Maraming salamat sa panonood ng Jewish World Weekly. Ako si Emily Francis at maligayang ika-4 ng Hulyo at maligayang kaarawan Amerika. 250 taon na, baby.